Iniulat ng isang US media outlet na posibleng papalapit na ang kasunduan sa pagitan ng US at Iran. Batay sa report, isang pahinang memorandum ang binubuo ng White House matapos ipahinto ni US President Donald Trump ang Project Freedom o ang naval mission na naglalayong muling buksan ang Strait of Hormuz. Kabilang sa posibleng kasunduan ang moratorium ng Iran sa nuclear enrichment kapalit ng pag-aalis ng sanksyon ng Amerika at ang paglalabas ng $1 billion na frozen Iranian funds. Kasama rin sa pinag-uusapan ang pagluluwag ng restriksyon sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ni Trump na may great progress sa negosasyon kaya't pansamantalang itinigil ang operasyon ng US mission sa rehiyon. Basta tayo ngayon, Ikapito ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, US at Iran malapit ang magkaroon ng kasunduan para wakasan ang digmaan. Senado nagkasa ng investigasyon sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang agricultural products. Bilang na matambay, bumaba daw ng 5% nitong Marso. Social media personality na inaresto ng NBI itinanggi ang aligasyon ng pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Entrapment operation tinawag nitong set-up. Taasahod para sa mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula epektibo na sa May 20. Batanggenyang anak ng dating sundalo, top-notcher valedictorian ng PMA Class of 2026. Drug-resistant bacteria natuklasan sa mga palamig sa Tondo, Maynila. LGU nagkasa ng crackdown. Radyo natin nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, nasa Cebu ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa ika-48 ASEAN Summit and related meetings na gaganapin ngayong araw, Mayo 7 hanggang bukas yan, May 8. Bandang alas 9 kagabi nang makarating sa Cebu ang Pangulo matapos dumalo sa 6 na scheduled events sa Metro Manila. Bago kay Pangulong BBM, una nang dumating ang Permanent Secretary ng Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar na si How Kan Sum kahapon ng umaga. Sinundan naman ito ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah ng Brunei bandang alas 6:30 kagabi. Ang ASEAN Summit ay sa sentro sa talakayan hinggil sa epekto ng kaguluhan sa Middle East, giyantin ang food at energy security at kapakanan ng mga migrant workers. Lahat ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN, personal na dadalo sa summit sa Cebu maliban sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Secretary o Assistant Secretary at ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial, bagamat hindi makasisipot ang presidente ng nasabing bansa. Ang kakatawa naman dito ay ang Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at mga senior officials sa leaders meeting. Nitong Abril lamang nahalal bilang Pangulo ang military leader na si Min Aung Hlaing o Laing na sa pamamagitan ng parliamentary vote. Gate Imperial, nagkaroon noon ng desisyon ang ASEAN leaders na ang Permanent Secretary ng Myanmar ang padadaluhin sa summit dahil sa sitwasyon sa kanilang bansa. Inaasahan tatalakayin din sa summit ang development sa implementasyon ng 5-point consensus na naglalayong mahinto ng karahasan, mabigyan ng agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan ng Myanmar. Pangungunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtalakay sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, pag-uusapan sa naturang summit ang mahakbang para matiyak ang stable na supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis pa ang energy diversification para mabawasan naman ang vulnerability ng rehiyon sa external shocks. Git ang Pangulo, ang nararanasang krisis ay hudyat na kailangan ng mas maigting na koordinasyon para maprotektahan ang seguridad sa pagkain, gayon din sa enerhiya. At syempre, ang mga mamamayan na nasa ibang bansa. Pagbibigay din ng Pangulong BBM, mahalaga ring tutukan sa summit ang kaligtasan ng milyong-milyong overseas sa Southeast Asian nations na may malaking kontribusyon hindi lamang sa komunidad kundi maging sa ating ekonomiya.
Provincial Government ng Cebu nagpatupad na ng skeletal workforce simula May 6 hanggang 8 po ito. Kaugnay ng idineklarang special non-working days para sa 48th ASEAN Summit. Detalye ng balita mula sa 103.9 radyo natin pinamungunahan mula kay Razel Angel Ferras. May buntag kay Razel. Magandang umaga Pilipinas, magpapatupad ng skeletal workforce ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu sa ilang mahahalagang tanggapan kahit suspendedo ang trabaho mula Mayo 6 hanggang Mayo 8, kaugnay ng idineklarang special non-working days para sa ika-48 ASEAN Summit. Sa inilabas na memorandum nitong Miyerkules, Mayo 6, sinabi ni Provincial Administrators Joseph Ace Durano na kinakailangang magpatuloy ang operasyon kahit limitado ang tauhan ng mga tanggapan tulad ng Tourism Office, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Engineering Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, at Provincial Governor's Office. Ang suspension ng trabaho ay alinsunod sa Proclamation No. 1239 Series of 2026 na nagdideklara ng Miyerkules sa Mayo 6, Huwebes, Mayo City, at Biyernes, Mayo 8 bilang special non-working days sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at sa munisipalidad ng Cordova. Dagdag pa sa memorandum, magpapatuloy pa rin ang mga naunang naka-schedule na aktibidad gaya ng strategic planning, mga training at workshop. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYW 103.9 Radyo Natin Pinamungan Cebu. Ako si Razel Angel Daven Ferras, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Razel. Samantala, iimbestigahan ng Senado ang patuloy na pagsirit ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, kailangang silipin ang posibleng pagsasamantala sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Iginit ni Gatchalian, walang nakikitang dahilan para magkaroon ng biglang pagtaas sa presyo ng bigas. Dahil Hulyo pa o sa mismong panahon ng anihan, inaasahang mararamdaman ang epekto ng price hike sa abono o fertilizer. Hinala naman ng senador may ilang manlalaro sa merkado ang sinasamantalang sitwasyon kaya't paulit-ulit na tumataas ang halaga ng mga bilihin. Ibig sabihin yung mga rice traders, sila naman ngayon ang nagpapataas ng presyo. Dahil mga importers, mga cartel importers, at ginagamit nila itong sitwasyon para may dahilan na pataasin ang presyo ng bigas. Ngayon, pag tumaas ang presyo ng bigas, direct impact yan sa sikura ng tao bayan, lalo na yung tinatawag natin yung So, ang next, iimbestigahan natin yung presyo ng bigas. Mayor Leni Robredo hindi na pumatol sa isyu ng pangongopya daw ng Naga is the Heart sa tourism branding logo ng Davao City. Detalye ng balita mula kay Mape Mariscal mula sa 89.5 Radyo Natin Naga. Diyos marhay nga aga, Mape. Diyos marhay na aga, tumanggi nang magbigay pa ng karagdagang komento si Naga City Mayor Leni Robredo kaugnay ng kumakalat na aligasyon sa social media tungkol sa bagong tourism branding ng lungsod na Naga is the Heart. Ang nasabing aligasyon ay mula sa post ng netizen na si Sammy Del Rios. Sa kanyang post, pinagkumpara nito ang logo ng Naga is the Heart sa tourism branding ng Davao City na Davao Life is Here na may implikasyon kinupyo umano ng Naga ang konsepto ng Davao. Sa pahayag ni Mayor Robredo, sinabi niyang hindi na dapat pag-aksiyahan pa ng oras ang nasabing issue. Anya, politika lamang ang motibo sa likod ng pagpapakalad nito. Nilinaw din ng alkalde ang dalawang bagay. Una, wala siya sa likod ng pagbuo ng konsepto na bagong tourism logo. Pangalawa, walang anumang pundo mula sa pamahalaang panglunsod ang ginamit para sa pagdidisenyo nito. Sa halip na patulan ang issue,
Nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Robredo sa mga individual at sektor na patuloy na tumutulong at sumusuporta sa mga programa ng lungsod, lalo na sa pagpapalakas ng lokal na turismo. Ang Naga is the Heart ay ang official na tourism branding ng Naga City na naglalayong itaguyod ang lungsod bilang sentro ng kultura, edukasyon at pilgrimage sa rehiyong Bicol. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Ma Perigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Pabalos Mape, maraming salamat.